Christ. Shall we say amen, church? Please all be seated. Woo! Amen. Hallelujah. Are you blessed, church? Amen. Sa lahat po ba ng mga nanonood, kahit po hating gabi na, pinagpapala po ba kayo ng Diyos dyan? Mga kapatid, at salamat po sa ating pong Panginoon sa inyong pong pag-antabay ng salita ng Diyos sa aming pong live streaming upang kami po ay maging instrumento para po sa inyo. Sa lahat po ng ating pong mga kapatid dito po sa Canada, God bless us all. Sapagkat nakikita po natin ang lugar po ng Canada ngayon ay medyo palamig ng palamig. Alright, so sa kabila nito ay hindi po nagpapatinag ang ating pananampalataya. Amen. Dahil wala pong makakahadlang sa pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos gaano mang kalamig ang panahon. Dahil naniniwala ako, lumamig man ang panahon, we are on fire. Amen? Sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Sa ating pong binasa kanina, ay alam nyo, sarap dilidilihin mga kapatid ang pangako ng ating Panginoon na kailanman ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako sa ating lahat. Wala pong nakakaalam sa ating lahat maliban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Everybody say amen. Sa isang hiwaga na sinabi ng ating Panginoon, para po tayo mga kapatid ay magkaroon po ng kapanatagan sa ating mga pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Jeremiah. Then the word of the Lord came to Jeremiah saying, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakikilala kita. Amazing, right? Amen? Hallelujah. Sino makakaisip na Sister Marie pala sisilang sa mundo? No? Maaring ang mga magulang natin nag-iisip, mga kapatid, na magkaroon sila ng anak, but hindi po namin alam bilang mga magulang kung ano po ang kalalabasan ng ating mga anak. Sino pong makakaalam kahit po sa akin na magkakaroon po ako ng 3 anak? Amen. Subalit ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Gaya po ng sinasabi ko po, it's God set up. Ito po'y nakaset up na sa atin. But the good thing is, nakikilala tayo ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Bago kita inanyuan sa tiyang ay nakikilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinabaging banal kita. Look at that. Can you turn on? Oh yeah, The Chosen. Okay. Bigyan nyo nga ako ng verse, mga kapatid, sa harap. Andiyan pala, kala ko si Soberman ang nakalagay. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Okay. The Chosen. Ay, kala ko Superman eh. Alright. Amen. Tingnan natin, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakikilala kita. Bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. That's, nakaka-impress yung kapangyarihan ng ating Panginoon na hindi ka pa pala, mga kapatid, maari yung mga magulang mo, di pa tao. Alam na ng Diyos na mayroong lilitaw naman eh. Amen? Amen? Alam na ng Diyos na may lilitaw na Jane. Alam na ng Panginoon na may lilitaw, mga kapatid, na Via. O, di ba? O, so, makikita natin na yung kanyang kakayanan para alamin ng ating panghinaharap, talagang sasambahin mo, Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakakilala sa atin bago tayo pinanganak. Sabi dito, before I formed thee in the belly, I knew thee. Kilala na kita. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee.
Talagang meron po siyang pangako na hindi po natin kayang tutulan, na kung saan ay para po sa ating lahat. Kaya ko po ito dinala sa inyo para makita po natin, mga kapatid, kung gaano po tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Dahil sa ganitong paraan ng ating paglilingkod, siguro meron po kayong magigets dito. Jump tayo ngayon sa aklat po ng Judges. Tingnan natin itong Judges. In chapter 6 ng Judges. Are you ready, church? Patikim pa lang yun. Okay, okay, Judges. In the book of Judges, chapter 6, start tayo ng 11. Isang kasaysayan dito na maaring kung ikaw ang nasa sitwasyon nito, siguro kilala nyo to. Kung inyo pong nababasa, mga kapatid, ang istorya ni Gideon. Okay? So, isa po siya na chosen by God. Appointed and elected by God para siya ang magpatuloy, mga kapatid, gamitin ng Diyos para protektahan at ipagtanggol ang bayang Israel. Now, dito po sa talatang ito, pansinin po ninyo, no? Babasahin po natin, ano? May mapapansin po tayo rito. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Ofra, na kay Joas na Abiasereta, at ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madianita. Si Gideon is a farmer. Ordinary lang po siyang tao. Isa rin po siya, mga kapatid, na nagtatanim ng trigo. Ang katumbas ng trigo sa atin sa panahon ko ay palay. He's a farmer. But the angel of the Lord came to Gideon. Nakita siya. Kinausap siya kasi siya po nandun po sa isang lugar. Tuloy tayo. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon, everybody say amen. Amen. Said unto him, the Lord is with thee. Ang Panginoon ay sumayo. Ikaw, lalaki makapangyarihan, may tapang. Sick man and valor. Makapangyarihang may tapang. Alam niyo po kung bakit? Kasi po siya po yung ordinaryong tao. Siya po yung isang magsasaka. Actually, nakita ng anghel, nagpapalo siya ng, pinapalo niya yung trigo. Naalala niyo nung araw, sino po sa inyo wala pang machine nung araw? Diba? Yung sa palay, no? Ang ginagawa nung araw, ano tawag sa inyo? Paspas. Ipapaspas mo. Yung iba no, may kulambo, no? Tapos, pinapalo yung palay na gano'n para mawala sa tangka yung palay. Eh ngayon, medyo high-tech na. Pag dating ng traktora ngayon, paglabas, butil na eh. So, nung araw, mano-mano, panahon pa pala ng Gideon nito, no? Pumapalo siya ng pala ng trigo, no? And then, dumating na po, mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos kay Gideon. Napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Alam niyo po ba yan? Amen. Alam po ba natin na ang Diyos ay sumasa atin? Amen. Oh, amen. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bungad ng isang anghel. Ikaw na lalaking makapangyarihang may tapang. 13. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, pakinggan nyo maigi, no? Kung titignan nyo sa 12 kanina, alam na ng Panginoon kung sino siya. Alam na ng Diyos kung ano ang katangian na mayroon si Gideon. Alam na ng Diyos kung ano yung kanyang panginaharap. Pero mayroon pong ibinalik na salita si Gideon sa Panginoon sa pamamagitan ng anghel. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Did you hear that? Kayo po ba nagtanong ng ganyan sa inyong mga buhay?
Kung ang Panginoon ay sumasa akin, bakit? Ang laki ng bakit, oh. Bakit, Panginoon? Di ba? Bakit capital letter? Hindi na, wala. Bakit, Panginoon? Kung ikaw ay sumasa amin, bakit, Panginoon? Bakit? Meron pong bakit. Sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Did you try to ask Jesus? No. Something like that. Nung kayo ay naglingkod sa Panginoon. Panginoon, kung ikaw ay sumasa akin, bakit nangyayari ito sa akin? Sino po sa inyo ang nagtanong ng ganyan? Active naman ako Lagi naman po akong nananalangin. Bakit? Ito po'y isang tanong sa panahon ng problema kahit sa panahon ni Gideon. Dahil hindi niya tatanungin ang Panginoon na salitang bakit kung wala siyang nai-encounter. Ulitin ko yung kaninang sinabi ng anghel kanina na ang Panginoon ay sumasa iyo. Biglang sagot si Gideon, kung ikaw ay sumasa akin, bakit nangyari ito? Bakit? Ba't ako nagkasakit? Ba't ako nagka-problema? Bakit ganito? Kung ikaw ay diba? Hindi lang kayo iisang nagsabi nito. Kung mayroon pong nagtanong rito ng Panginoon, lagi naman ako nananalangin naging active sa iyo. Pero bakit nangyari ito? Hindi ka nag-iisa. Si Gideon na una. Amen? Diba? Huwag kayong mag-alala. Okay, si Gideon, nagtanong siya sa Panginoon. Panginoon, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi pa tayo inahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Nasaan? Nasaan yung mga kababalaghan? Si Gideon po nagsasabi nito, one of the chosen by God. Nasaan, Panginoon? Ngunit ngayon, hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kanyang, sa kamay ng mga Midian. Because this scenario, if you go down in the first verse of chapter 6 ng Judges, nakita natin na ang mga Israelites ay nahuli at ang ilan ay napuksa, mga kapatid, na mga Midianita. Which is, itong mga Midianites ay kalaban ng Diyos. Ito yung itinatanong ng Diyos, ni Gideon sa Panginoon. Kung ikaw ay sumasa amin, bakit nangyari ito sa amin? Ba't kami napunta sa kamay ng Midianita? Di ba sabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan? Bakit nangyari ito sa amin? Yung tanong na yan ay common sa lahat ng tao, kahit hanggang sa panahong ito. Ang tanungin ng Diyos, kaysa yung tumanggap at umamin ng pagkakamali. Ulitin ko. Madali ang taong magtanong sa Diyos. Magkaroon ng tinatawag na, ang tawag ito yung, bakit, Panginoon? Mag-complain. Bakit nangyari ito sa amin? Bakit, Panginoon? I think, sa 100% na tao o Kristiyano, sabihin na natin, baka 90% merong ganyan Mas madali ang magsabi sa Panginoon, bakit ito nangyari sa amin kaysa yung, Panginoon, kung ako man ay nagkamali, pasensya na. Are you listening, church? Amen. Sapagkat ang pagkapahamak ng ilan ng Israelita ay hindi dahil sa mali ang Diyos. Dahil may nakita ang Diyos na pagkamali sa ilalim ng mga taong pinangakuan niya.
Hindi tayo ni Gideon. Ang gusto ni Gideon, sagutin ng Diyos, bakit ito? Panginoon, nangyari sa akin. Di ba sabi mo, ikaw ay sumasa sa amin? Balikan natin, tinan nyo, no? At sinabi ni Gideon, at napakita ang Panginoon, okay, 12. At napakita ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon sa kanya, at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Tinan nyo itong katagang ito. Wow! Alam niyo po, salitang kapag ang sabi ang Panginoon ay sa iyo is very important. Napakahalaga. Kapag ang nagpaabot sa iyo, sasabing, you don't need to worry. God is with you. Ang Panginoon sumasa iyo, ikaw ay naging makapangyarihan na may tapang. Hindi ang Panginoon ay sa iyo. Hindi ganun. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Ang tanong na yung mensahe na yan, then nagtanong kagad. Balik kagad sa Panginoon. Di ba gano'n? Bis natin. Nakarinig kayo ng salita ng Panginoon. God will never pass. Kung talaga Diyos hindi. Di ba? Meron ka kagad sa upuan mo. Mga bagay na meron na i-encounter. Sabi ni Gideon sa kanya ko, ang Panginoon ay sa amin, nga, lahat ng ito ay sa amin. Sa naroon ang kanyang kababalagan, wala. Hanap na ng yun ang mga bagay gusto niyang makita sa sarili. Naghanggawa, sinaysay sa amin ang mga magulang na hindi tayo kiniak ang Panginoon mula sa ito. Ngunit hiniwalay kami ng Panginoon at ibinigay sa kamay ng hinayan kami. Did you say that? There's meron sila. Tuloy natin 14. Then, at siya na tinignan at yung malakasan as po Israel hindi pa tinawa tanong ng Panginoon na naman siya, diba? Ganyan tayo, diba? Pag may dumating na mensahe, meron ka kagad panagang, no? meron ka kagad reason. At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paano ililigtas ko ang Israel? Diba? Pag may word of God na dumating sa iyo, mayroon ka agad pang laban to defend your own fear. Paano ko ililigtas ang Israel? Narito ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases at ako ang pinakamaliit sa bahay sa sangbahayan ng aking ama. Wala, hindi namin kaya ito. Panginoon, bakit? Bakit ako? Wala, hindi ko kaya ito. Dumating uli ang salita ng Panginoon. Tingnan natin ang ganda ng conversation nila. Everybody say amen. Nag-enjoy po ba kayo dyan? Nantok na tayo? Okay, ito ulit. Dumating uli. Tingnan mo yung verse to verse na to, ha? At sinabi ng Panginoon sa kanya, pagsalang ako'y isa sa iyo. Walang pagsalang ako'y isa sa iyo. At iyong sasaktan ng mga Midianita na parang isang lalaki. 17. At sinabi niya sa kanya, kung ngayon makakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin. Ayun naman ako yung bato niya. At bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ay nakikipag-usap sa akin. Sige nga, Panginoon. Ha? Sige nga, Panginoon. Bigyan mo nga ako ng tanda na ikaw ay suma sa akin. Duda ka ba? Pinagdududahan mo ba ang salita ng Diyos na ang Diyos ay sumasa iyo? Dahil ba mayroon tayong problema? Are you listening, church? Amen. Pinagdududahan mo ba ang Diyos na sumasa iyo dahil nagkaroon ka ng karamdaman? Nagkaroon ka ng problema? Nagkaroon ka ng kasalatan? Na may na-encounter ka na isang bagay na hindi maganda para sa iyo?
Sapat na ba yun para ibalik mo sa Diyos na tila bagang hindi ang Diyos sumasayo? Mali ba ang Diyos na nangako sa iyo? Sinisigurado pa niya, sigurista pa siya, kung ikaw ay sumasa amin. At sinabi niya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong tingin, at bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ay nakikipag-usap sa akin. Totoo ba yan? Then, 18. At sinasama ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa parito, sa ako'y parito sa iyo. At ilalabas ko, at ilabas ko ang aking handog, at ilapag ko sa harap mo. Pakinggan niyo ang class. At kanyang sinabi, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. Hintayin kita. Balik ka lang. Patutunayan ko sa iyo, balik ka. Sige nga, kung talagang ikaw ay sumasa akin, Panginoon, maghintay ka rito. Hihintayin kita. Yun ang gusto mo. Hindi ako aalis dito. Hihintayin kita. Mga kapatid, chosen is chosen. Hindi ibig sabihin kung ikaw ay tinawag ng Diyos, wala kang mai-encounter na problema. At hindi ibig sabihin na kapag dumating ang problemang ito ay nangangahulugan, wala na sa iyo ang Diyos. Mali po yun. Dahil ilan sa atin, kapag nakaka-encounter ng isang bagay na hindi mo nakamit, pinag-pray ko ito sa iyo, Panginoon, na mapangasawa ko siya. Di ba? Ba't napunta sa iba? Ba't ganon? Nag-fasting ako, Panginoon, para makuha ko to. Bakit ganon? Akala ko ba special ako? Akala ko ba bago ako pinanganak sa atiyan ng aking ina, kilala mo na ako? Akala ko ba I'm the right person or special person in your sight? What's going on? Bakit nangyari sa akin ito? Mga kapatid, yun ang sinabi niya. Subalit sa isang palatandaan, mga kapatid, na ginawa ng ating Panginoon, lagi ko pong sinasabi sa inyo, heaven and the earth shall pass away, but His word will not pass away. Pangako ng Diyos, pangako ng Diyos. Kung mayroong bagay na mangyayari sa iyo, kung inyo pong kukunin ng talatang ito, may mga bagay na pagkakasala ang ginawa ang Israel kung bakit sila natalo. Yun ang sinasabi ko. Bakit minsan kapag may problema tayo, you ask our God right away, why? Why? Ba't hindi natin minsan, sino sa atin na nag-accept, no? Or umaangkin na, Panginoon, siguro may pagkakamali ako. Siguro, Panginoon, kaya siguro nangyari sa akin, may problema rin ako. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Panginoon. Patawarin mo ako. Kunti lang yun. Amen? Kunti lang yung ganong tao na tumatanggap ng kanyang pagkakamali. Na tila baga na kahit na sa panahon, mga kapatid, ng kanyang pagkukulang ay tila bagang para sa kanya hindi mangyayari ang mga bagay na dumarating sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, tinawag kita. Ikaw na lalaking matapang at makapangyarihan, rise up. Ikaw ang magtataguyod dito. Bakit Panginoon ako? Bakit ako? Nakita mo naman ang laki-laki ng problema namin. Kala ko ba, mahal mo kami? Bakit nangyari sa Israelita sa iyong bayan na pinangakuan ng mana na bumubukal ng gatas at ng pulot? Bakit ngayon nasa ilalim kami ng... Mga kapatid, ang point natin dito, minsan matuto tayo mga kapatid magsiyasat sa ating mga sarili. Hindi yung lagi nating biniblame ang Diyos. Are you listening, church? Amen.
Dahil may mga bagay na dumarating sa atin upang ating maunawaan yung mga bagay na nalalayo na pala tayo sa Panginoon. Bakit yung pamilya ko nangyari dito sa pamilya ko? Bakit anong nangyari sa palayan ko? Nagtanim ako ng palay, laki ng ginastos ko. Bakit kinain lang ng daga? Pinag-pray ko pa naman yon. Diba? Sa mga magsasaka dyan. Diba? Ang laki ng puhunan ko. Ang laki ng ginastos ko. Ang laki ng mga bagay na ginawa ko. Bakit ganito? Minsan sasabihin mo, mali yata ang Diyos na nangako sa atin ng mga bagay nito. Hindi mali ang Diyos, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Everybody say amen. Baliktarin natin ang sitwasyon. Matuto tayong tumanggap at umamin ng ating mga pagkakamali. Dahil may mga pagkakataon, ang dahilan kung bakit nangyayari sa buhay ng isang taong ito, hindi dahil ikaw ay iniwan ng Diyos. Hindi dahil, mga kapatid, ikaw ay wala ng Diyos sa buhay. May mga bagay na pagtutuwid upang ituwid tayo ng ating Panginoon. Dapat maunawaan po nating lahat yan. Buhat pa sa tiyan ng iyong ina, kilala na kita. Yung mga pangakong ito, mga kapatid, malalim. Everybody say amen. Amen. At alam natin, mga kapatid, ibinilang tayo sa mga pangakong ito mula nung ang Panginoon ay nagkatawang tao na matay at nabuhay na maguli. Malalim ang pangako sa iyo. Pero this is the right time, church, para tanggapin ang mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. Bakit, Panginoon? Stop asking God. Everybody say amen. Amen. May plano ang Diyos sa iyo. Sa huling pagkakataon, magtatapos tayo rito. Pakinggan nyo. If God chosen you, can you bring it back, please? Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, wow, palakihin mo nga ng konti, kapatid. Gusto kong, yan. Parang si Superman nga eh. If God chosen you, raise your hands. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, hinirang ng Diyos, walang problemang hindi mo malalampasan. Amen. Walang problemang hindi mo malulunasan. Yung tanong mo kung bakit dumating sa'yo yung karamdaman na yan, you don't need to worry. Hindi ka mapapaano. Amen? Dadaan lang yan. Chosen ka. Hanggat mayroong pong plano ang Diyos at hindi pa po natatapos o natutupad ang plano ng Diyos, huwag kang mag-alala. God is with us. Kahit pastor may problema, huwag kang mag-imot. Kasi pastor, parang ramdam ko parang malayo na ang Diyos sa'yo. Hindi totoo yun. Pakiramdam mo lang yun. Amen? Pakiramdam mo lang yun. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Sa paggising mo, makita mo, malakas ka, buhay ka. Hindi mo ba ma-appreciate yung kagandahang loob ng Diyos? Sa 1,000 ginawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, sa loob ng 1 linggo, sa isang problema, minsan, bakit, Panginoon? Di ba? Haba ng uso, bakit? Hallelujah. Yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Stop asking God. Tayo po'y magpakatatag at panghawakan natin, we are chosen by God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Stop, Panginoon! Panginoon! Nagpakita ang Panginoon sa iyo. Gideon! Gideon! Ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikaw ay lalaking matapang at makapangyarihan at matapang. Gideon! Biglang nalungkot si Gideon. Imbis na, ganun ba?
Panginoon, kung kami mahal mo, bakit nangyari sa amin ito? Everybody say, praise the Lord. Now, pwede kang lumuhod kung saan man kayo naroon. Subukan niyong damhin ang presensya ng Diyos habang kayo nakaluhod. Hayaan ninyo yung inyong mga luha ay tumulo. Hindi mo man marinig ang totaling literal na tinig ng Diyos. But the Spirit of the Lord magpapakita at mangungusap sa iyo na magpaparamdam kung gaano ka-importante at kamahal. Hayaan natin ang ating mga luha ang siyang maging way ng pagpapakababa sa Diyos. Stop blaming God. Walang mali sa Diyos. Everybody say amen. Walang mali sa Panginoon. Lahat ng bagay na dumarating sa ating mga buhay, laging may purpose. Lahat ng bagay na dumarating sa ating mga buhay, maging ito'y mabuti o maging ito man ay masama, as long na ikaw ay chosen by God, lahat ng ito ay may purpose. Hanapin mo siya. Makikita mo kung anong purpose ng Diyos kung bakit ito nangyayari sa ating buhay. But if you ask God, where are you now? Nasaan ka, Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ko? Hindi natutulog ang Diyos. Hindi, mga kapatid, nakakalimot ang Panginoon. Chosen is chosen. Ano man ang dumating, ano man mga kapatid ang ating tahakin, ano man ang ating may encounter, God chose you, mananatili ka at magtatagumpay ka. We are chosen by God. Do you believe that, church?